Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Medyo may halong pangangantsaw, sarcasm itong post niyang ito. Kinakantsawan niya si General Torre. Sabi niya, 4-star PNP General and persecutor of KOJC at SMNI ginawang chief traffic enforcer at lead street sweeper, BBM brand of loyalty. Ito kahapon inanunsyo na si General Torre inappoint ni Pangulong Marcos Jr. as General Manager ng Metro Manila Development Authority. Okay. Alos hindi ako makapaniwala. Sabi ko, totoo ba ito? Baka mamaya fake news. Mamaya ang dami ng post. Talagang confirm. Una, hindi ko na-check yung salary level or whatsoever. Ang alam ko, mataas ang PNP chief, yung kanyang salary grade mataas. So I don't know, hindi ko na search ano ang salary grade level ng General Manager MMDA. Anyway, siguro yung sweldo immaterial na yon kay General Torre. Hindi ko maisip kung bakit niya tinanggap itong posisyon nito. Kasi kung ako ang nasa kalagayan ni General Torre, hindi ko tatanggapin yung posisyon na yan. I would rather stay as a 4-star general until my retirement. Total, sumusweldo man siya eh. Sumusweldo. Mataas ang sweldo. Yun nga lang, wala siyang influence, wala siyang power. So, ang maisip ko lang na dahilan is bakit niya tinanggap. And I believe by accepting this position, early retirement na siya. Kasi hindi ko nabasa kung wala pang announcement but yan ang aking paniniwala. Hindi ka pwedeng i-appoint kasi civilian position yung general manager ng MMDA. So, I assume, retire na siya para mabakit yung 4-star general niya at maibigay sa ating bagong PNP chief. At ako naman, natutuwa ako para kay General Nartates. At least maka 4-star general na siya. Personal opinion ko lang ito. Gusto ko ang leadership style ni General Nartates. Nung NCRPO chief pa siya, maganda yung random drug testing, tapos walang disciplinaryan. Kaya ako natutuwa ako na at last makuha niya na yung 4-star general. Okay, so balik tayo dito kay General Torre. So whatever his reasons, diskarte niya na yun. Basta ako, sinasabi ko, hindi ko tatanggapin kasi nga, to me, that's a demotion. Ano kaya ang reaksyon ni Tatay Digong o ni BP Sara? Wala pa akong nabasang reaksyon ni BP Sara nung na-relieve siya as PNP chief. Sabi niya na ito na history, 85 days lang siya as PNP chief. I'm sure tumatawa ang mga Duterte family ngayon. Yung ito na nga post ni Jason sa may pagka-sarcastic, parang nangangantyaw ba. Kasi nga ang trabaho ng MMDA? Talaga, traffic enforcer, sweeper, tagalinis. So, ito na ba yung ang Gaba Dili Magsaba? Ito na ba yung
there will always be a day of reckoning. Ayun. Yung pagkasibak niya as PNP chief, talagang nakaka ano yun. I don't know, sabihin bang history. He made history, ano. General Torre, first PNPA graduate to become PNP chief. Wow, ang galing. Then another history, the PNP chief with the shortest term, 85 days. So, dalawa ng history. And then, I don't know kung maging history ito. Former PNP chief turned street sweeper, chief pala, chief pa rin. At least happy pa rin. Chief, traffic enforcer, chief, street sweeper. Kasi ang hirap yung trabaho ng MMDA. Ikuan mo ang traffic, kalinisan, and everything. Kaya lang yung power, wala. Wala ka namang power over the mayors. Kasi ang may power over the mayors, yung DILG. Ang MMDA, coordination lang yan. Usap-usap. So, in terms of power and influence, malayo. Mas powerful pa ang isang PNP regional director dahil buong region talagang ito. Magbasa lang tayo sa mga comments. So ulitin ko, ano sa tingin nyo? Reaction ni Tatay Digong natin, reaction ni DP Sara. Comments. Yang Nels Argate, at least nag-general cleaning, perfect. Jocelyn Gripalda, bagay naman po Sir J. Juan Armin, tapos tinanggap naman ni Diwata para masabing I belong. Yeah, talagang brand of leadership. Loyal talaga siya kay Pangulong Marcos Sr. Pangulong Marcos Jr. So, with this, hikita ko na, baka ano, sa presidential election, sa 2020 election, nakikita ko na, isasabak nila ito si General Torre pang senador sa lineup ng Marcos kung hindi siya kukunin ng Madilawan. So, good luck po General Torre sa bago niyong posisyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga sin di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Sila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo.
So unsa ra di imong ka panginabuhian kol? Umurag yapon. So manguma lang ka kol. So panginabuhian ang kol, mag-uuma lang siya. O sige kol, salamat. Salamat.